Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Good day mga kabaday, ako yung Butterfly PH at meron akong ipapakita sa inyo na video mga kabaday. Dahil daw ang nangyayari na daw ngayon is de facto martial law. Yung martial law na pero hindi pa siya nare-recognize, hindi pa siya sinasabi, formally na sinasabi. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang de facto martial law mga kabaday. Tapos proceed tayo sa video. Ipapakita ko dyan sa screen ha. De facto martial law refers to a situation where military control is exercised over civilian authorities without formal legal recognition or declaration. This means that military forces govern and enforce laws in practice even if there is no official declaration of martial law. Ibig sabihin mga kabaday, hindi pa siya dinideclare na martial law pero nakikita mo na siya. Nakikita mo na kung ano ang nangyayari. Kagaya ng example, yung nangyari sa KJC sa Davao, 'di ba? Ang daming pulis doon. Hinanap nila si Pastor Kibuloy. Tapos ang nangyayari ngayon sa Senado. Tapos yung pagpadakip nila kay Tatay Digong na sa na pinakita yung warrant of arrest na hindi naman sana yun mapunta doon sa The Hague kasi nga hindi na tayo member ng ICC. Yan. Tapos itong nangyari sa mga vlogger na pinapakulong, mga nangyari sa mga kritiko ng administrasyon ngayon na kinakasuhan, pinapakulong, at itong nangyari lastly, itong nangyari sa Senado. Payag ba kayo na ganito mga kabaday? Isipin mo yun, mag-iimbestiga na sana sila para malaman natin kung ano yung sinasabi ng mga Marines na meron pa daw 14 na Marines na pupunta sana na magtitistigo sana pero nilockdown nila yung Senado o yung ganyan mga kabaday, yung ayaw nila na ilahad yung mga testigo na nga mga kabaday, de facto martial law na daw ang nangyayari ngayon. Ipapakita ko sa inyo mga kabaday ang video. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ayan mga kabaday, de facto martial law. Nung una daw, yung Marcos Sr. daw ay isinira din daw niya yung Senado. Sabi daw na may threat daw ang nasyonal, na may threat daw yung Pilipinas kaya nag-declare siya ng martial law mga kabaday. So itong strategy na ngayon, para nakikita natin ba, nalalarawan natin yung dati. No, 'di ba? Tingnan niyo sa Senado ngayon na nagla-lockdown sila dahil daw may threat. Pero ngayon mga kabaday, iba kasi nga may social media, nahahalata sila masyado, basta bibiglain nila ito. So hinay-hinay lang mga kabaday. Tapos kung ano yung reaction ng mga tao, wala lang sa mga tao, gagawin nila kung ano ang gusto nila, ganun. Pero mga kabaday, naniniwala ako, kagaya ni Congressman Leveste, naniniwala ako, mag-pray tayo mga kabaday na tutulungan tayo ng Panginoon na hindi maganap yung martial law dati na grabe, ang daming namatay doon mga kabaday, no? Ayaw natin yung mangyari mga kabaday dahil grabe ang higpit, tapos wala kang freedom, 'di ba? So mga kabaday, dito lang muna at gagawa pa tayo ng ilang video sa susunod. Ciao!